Welcome back to my YouTube channel, Pilipina and Turkish Vlog. Today is Sunday. So, ayan, super init na talaga dito sa Turkey, guys. Kaya naman, hindi ko makakalimutang maglagay ng aking, sun cream. Kasi, kahit hindi ka lumabas, dito ka lang sa bahay, sobrang init. Kasi nga yung sunlight, pumapasok dito sa loob ng bahay. Buti na lang, pinalagyan ng curtain ni Mr. yung aming balcony. Kaya, hindi siya, kung gusto mo siyang takpan or gusto mo siyang i-close, hindi papasok yung araw dito sa loob. Kaya lang guys, dark dito sa loob. So, it's, it's mag-11:30 na, magto-12 na dito. Pero, ngayon lang ako nakapag-umpisa ng vlog natin kasi, tanghali na nagising si Layla, 9 o'clock, and then pinakain ko muna siya, and then, yan, naglinis ako ng bahay kasi bukas ay Monday, and alam niyo naman kapag nag-work si Mr., hindi ako makakapag linis dito sa bahay. So, hindi pala madali na dalawa yung bahay nyo kasi pagpunta mo dito, maglilinis ka, maglilis na nalinis. Alam niyo, nakakasawa yung mga araw-araw na gawain sa bahay. But anyways, it's okay lang. So, for today's video guys, it's about ano yung mga bawal gawin. Andito kayo sa Turkey or nakatira kayo sa isang apartment, diba? Yung last vlog ko is na banggit ko sa inyo yung mga bawal, maraming bawal dito na hindi nyo dapat gawin kapag nakatira kayo sa isang apartment. Maliban na lang kung nakatira kayo sa mga village, sa probinsya, ganyan. So, solo nyo yung bahay. Kasi dito sa Turkey, guys, usually yung mga bahay dito is apartment talaga. Parang kung sa Pilipinas, ang ano natin is parang condo type, ganun. Depende kung ilang apartments doon sa isang building na yun. So, depende yun, guys, kung gaano kayo karami doon. Bawat apartments ay may kanya-kanyang rules. So, dito sa Turkey, sobrang daming rules nila sa kanilang mga apartments. Like, for example, dun sa amin. Dito sa probinsya, guys, okay lang kasi dito ang nakatira lang ay si Bianan at kami lang. So, may parang dalawang apartments na empty. I mean, dun sa uncle niya. Kasi parang, dalawang palapag lang to. Tapos, etong bahay namin, and then dito sa meron dito guys na apartments, pero dito sa uncle niya yan. So parang nakatira dito is magkakamag-anak lang, and hindi ganun ka daming building. So okay lang kung mag-ingay ka, walang problema kasi kamag-anak lang naman nila. Yun. Sa may isang bahay pa nila Bianan, dun sa may village, sa may bundok yun naman. Kasi itong bahay na to malapit sa seaside. Yun namang isang may bahay pa sila. Oh, marami silang bahay, my God. So dun sa may bundok naman, solo din nila yung bahay na yun. Pero sobrang laki naman nun. And then, puro green naman yung makikita nyo doon. So, okay lang na mag-ingay doon. Pero kung sa Istanbul, doon sa apartment namin sa Istanbul, is doon kayo titira. Sobrang kailangan mag-follow kayo sa rules. Like, nung nakaraan nga lang, nakipag-away si Mr. doon sa buildings or sa mga neighbor namin. Kasi nga, kumbaga, ilang dekada na daw na nakatayo yung building na yun. Tapos, ang kanilang ginagawa is, parang every year, nagpapalit ng manager, and tapos every year, nagpapalit ng manager, and then umiikot yung pagka-manager. Like, for example, una muna yung room, una muna is yung first apartment, second is second year. Ganon, yung pasa-pasa yung pagka-manager. Ano nga ba yung trabaho ng isang manager sa isang building? Ang trabaho lang naman nila is sila yung mamahala ng building. For example, kung mayroon kayong elevator dun sa building na yon, sa inyong building, so tatawag kayo nung magagawa ng ascensor or nung inyong elevator. And then kung may tagalinis kayo, ikaw yung tatawag sa tagalinis o ikaw yung maghahanap ng tagalinis dun sa building kung every day ba yung linis. Or usually dito naman guys sa Turkey, pagkalinis sa mga buildings, pag meron mga 3 times a week, meron namang twice a week, meron namang once a week. So sa amin is once a week lang naglilinis yung tagalinis namin sa building. And alright, so ano nga ba yung mga sumusunod na rules and regulation sa isang apartment, o kung nag-rent man kayo o kahit tenant kayo ng apartment na iyon, is may obligado pa rin kayong dapat sumunod sa mga rules and regulation. Otherwise, pwede kayong mag-penalty or pwede kayong pagkaisahan ng inyong neighbor para mapatalsi kayo sa building na yun kahit kayo ay may-ari pa ng inyong apartments. Anyways, ano yung mga rules and regulation na mga importanteng dapat nyong sundin? So, sa amin,
sa aming building guys is wala doong nagkukuha ng basura every 6 o'clock. Kasi usually yung mga ibang apartments is may mga kumukuha ng basura. And then also wala kaming security. So hindi kami nakatira sa isang compound o sa CTC na mayroong security, may parking, and may tagakuha ng basura. So meron lang kaming tagalinis ng aming building, and yun ay dapat bayaran dapat bayaran na, and yung every month namin is parang hindi ko alam kung nasaan magkano, nasa 500 lira ang aming IDAT o yung every month payment namin para sa aming building. So yun is para sa lahat na yun, in case of magkaroon ng problema dun sa inyong elevator, or kung mga kung may mga nasira sa hallway, mga ganyan. So may pambayad. And then bayad na rin yun dun sa weekly cleaner ng aming building. So yun lang yung binabayaran namin. Pero dun sa mga building na may mga security, may parking lot, and may tagakuha ng basura every 6 to parang ganyan eh. So, yun is, mas malaki yung binabayaran nila monthly, yung kanilang monthly payment para sa kanilang building. Pero yung sa amin, nasa lang kami, middle class lang kami. So, hindi ganun kamahal. Kung makapunta kayo dito para at least, diba, may idea na kayo kung ano yung mga dapat yung iwasan na gawin in case of makatira kayo dito sa Turkey. Lalo na doon sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas pa lang na papunta dito sa Turkey and mag-apartment kayo, especially pala doon sa mga kababayan natin mga Pilipina, no? So medyo maingay kasi tayo. So ang Turkish kasi sila yan, pagka maingay, sobrang sensitive sila, lalo na mga senior citizen na, sobrang maligalig yan sila. Like doon sa aming building guys, halos ang mga kapitbahay namin doon is mga senior citizen na, yung mga retired na. So whole day silang nasa bahay. So dapat ay mag-follow tayo sa rules nila, o sa rules and regulation ng ating building. So number one rules is food should not be thrown from the glass or feed the animals. Meaning is, for example, meron tayong mga food or mga leftover na food or mga natirang food na sira na and then, di ba sa Pilipinas, very natural lang kapag may mga leftover tayong food, pwede natin ipakain sa kahit na anong animal dyan sa labas, like for yung manok, or yung pusa, or yung aso, pwede natin ipakain. Pero dito sa Turkey guys, very sensitive sila sa mga ganyan. Hindi pwede ninyong ipakain yan sa pusa or sa dog na makikita nyo sa kalye. Kasi dito guys pala sa Turkey, very famous sila sa mga cat. Kasi cat lover nga ang Turkish. So, marami kayong makikitang pusa kahit dun sa building ninyo. So, bawal magpakain ng mga leftover food sa mga pusa o maglagay kayo ng food doon sa pintuan ninyo para sa pusa or what. Or kahit na anong pusa o kahit na anong cat food or dog food, bawal yun guys. So, and also bawal mag-throw ng food sa bintana. Kasi like for example, nakatira kayo sa second floor, third floor, fourth floor, kawawa naman yung nasa ibaba. Pwede nilang maano yun. So, bawal yun guys. Yun yung first rules ng aming building. And second is, apartments due to paid at the beginning of the month. Ibig sabihin is, yung bawat apartments ay kailangan magbayad ng kanilang IDAT o yung monthly payment nila para doon sa building. So, depende yun kung ano yung, kung saan nyo pwedeng isend. Kasi dito, yung sa amin guys, automatic na nagka-cut na yun doon sa credit card ni Mr. And every month yun sa lahat ng mga payment niya. And by the way guys, after pala makipag-away ni Mr. doon sa, ito na naman, commercial na naman tayo, hindi natuloy no. So after pala makipag-away ni Mr. doon sa mga neighbor naming matatanda doon, as in, may lalaki pa doon, very annoying, yung parang retired, army, ganun. So, sinusundan-sundan, pag nagkita kami sa market, or nasa front, or entrance, door, yan, lagi niyang dinadakdakan si Mr. kung bakit hindi mo inaccept yung manager, blah, blah, blah. Kasi nga kasi guys, dun sa Istanbul, sa building, sa bahay namin is, naka 2 years na kami doon. Parang kasing nagro-roll yung pagmamanage nung building. So, napunta kay Mr. Ayaw accept ni Mr. So, doon na siya inumpisahang awayin ng mga kapitbahay namin. Dahil, ayaw nga tanggapin ni Mr. yung responsibilidad. Kasi nga, ang dahilan ni Mr. is, bakit kailangan nating
kumbaga, bakit kailangan yung gawing mandatory na dapat kapag inassign ninyo yung isang work sa isang tao is dapat i-accept. Walang ganyan daw. So, alam naman kasi ni Mr. yung rules dito sa Turkey, hindi nyo mapupwersa yung isang tao kung ayaw niya i-accept yung isang responsibilidad na hindi niya kayang gawin. Like, for example, si Mr. hindi niya talaga yung kayang gawin kasi hindi kami nag-stay sa bahay namin doon sa Istanbul. Palaging halos papunta-punta kami dito, ganyan. So, hindi niya talaga mamamanage lahat. And then, hindi pa naman niya kilala yung mga kapitbahay namin. Parang alam mo yun, tas first time pa na namin nagkaroon ng aming sariling property and first time din niya magagawa yun. So parang ayaw niya nang madagdagan pa yung marami niyang stress. So hindi niya tinanggap yung responsibilidad na maging manager doon sa aming building. So yun yung dahilan kung bakit inaway siya. Kasi yung iba, parang ayaw din natin nila i-accept, pero napilitan siya na tanggapin kasi parang pinilit siya ng mga matatandang mga gurang doon na tanggapin kasi ganito-ganito yung rules namin and matagal na natayo itong building na ito and lahat ng pumupunta dito o lahat ng tumitira dito tinatanggap. So, napipilitan sila. But si Mr. lang yung nagbali ng kanilang rules and regulation doon na dapat ay tanggapin yung pagka-manager kapag inassign sa'yo. So, ang nangyari is parang parang 2 months latang walang tagalinis, walang parang ganun nang nangyari doon. And then nakapag-meeting sila, nakapagkasundo na sila na mag-rent na lang or mag-agency na lang sila. So so nagkaisa naman ng mga taga-building na mag-hire ng agency. Kasi dito sa Turkey, guys, sobrang dami naman din kasing agency. Yun nga lang, medyo mahal yung babayaran ninyo monthly. Kasi syempre, babayaran mo yung agency and then yung person na mag-aasikaso ng building. So, yun ang nangyari, guys. Nag-rent na lang kami ng tao na magmamanage ng aming building. So, ngayon is, yun na yung iikot o yun na yung mangyayari every year. So, commercial lang yan. So, naituloy ko lang yung kwento about sa pag-aaway kay Mr. Anyways, ang susunod na rules is apartments residents cannot make noise above the certain decibel. Like, for example, kasi bibigyan tayo ng kapag weekend, di ba parang yung mga tao medyo late na magigising. So, pwede kang mag-vacuum, gumamit ng mga washing machine, or kahit na anong mga, yung linis. Kasi dito kapag nag-vacuum ka, syempre maririnig doon sa baba, or magiging noise. So, may oras kami, guys. So, mag-umpisa is 10, pwedeng mag-vacuum around 10 to 23 ng gabi. Pero, yung 11 na yun, up is hindi ka na pwedeng gumamit ng kahit na anong washing machine or kahit na anong noise. And bawal ding magpatugtog ng malakas. Bawal ding karaoke or what. Basta yung kind of noise, bawal yun. Yung mag-drill ng mga wall o blah blah blah. Kahit na anong makaka-create ng noise, bawal yun. Lalo na kapag yung time na tulog na o pahinga na ng mga tao. So, parang dapat during the day or yung during na time na nakalagay dun sa inyong contract, sa inyong rules and regulation, yun ang susundin nyo. And the next one is forbidden to leave the shoes in front of your door, and the same time, garbage should not be placed in front of your door between 6 and 9. So, meaning ay hindi ka pwedeng mag-iwan ng kahit na anong, like for example, shoe rack or yung shoes sa inyong labas ng pintuan. And then, yung basura nyo, hindi nyo dapat ilagay doon sa front ng inyong door. For example, kung mayroong mga taga-pick up ng basura, kung may oras yon kung ano yung dapat pick up, at may oras yung dapat na pwede nyo ilagay yung basura nyo doon sa front ng inyong door. Pero sa amin is walang napipick up ng basura. So, hindi kami pwedeng mag-iwan ng kahit na anong plastic o basura sa aming labas ng aming pinto. Alright, so next is, for this reason, it's forbidden to shake the carpet, rug, clothes, and etc. in balconies. 3 kinds of garbage or garbage bottles, cans, kitchen garbage should only throw into the garbage bin and should not be left in front of the door, should not be thrown but balcony in the same way. So meaning is bawal din na
kunyari yung tablecloths natin, it's iwawagbag natin dun sa ating windows, bawal yun. And any food na mag-throw ka dun sa windows, bawal din yun, guys. Alright, so the next one is, and also mabawal magpakain ng pigeons. So, kasi dito marami ding pigeons or maraming mga bird na dumadapo sa inyong bintana. So, bawal mag-iwan or maglagay ng food doon sa inyong windows para kainin ng mga pigeons doon sa inyong windows. Bawal magpakain ng bawal magpakain ng ibon sa bintana. Hindi ba? Parang mga gano'n, alam niyo yun, parang naman masyado. Pero rules yun, guys. Keep the building's entrance door closed in the same time to prevent the theft who will ring your doorbell. So, kung may magdo-doorbell sa inyo, is check muna kung sino yun and tanungin nyo kung sino ba. Kasi dito, guys, yung mga doorbell is may mga camera sila. So, makikita nyo kung sino yung magdo-doorbell. So, tanungin nyo muna bago nyo buksan pinto. Huwag kayong magbubukas daw ng pinto na hindi nyo kilala. So, para makaiwas sa mga magnanakaw na pwedeng pumasok sa building. Pwede kasi gano'n eh. Okay, so next is, when you come to across people who don't know, kung kunyari may nakikita kayong tao na hindi niyo naman kilala, hindi naman familiar sa inyo, yung hindi taga-building, so pwede nyo i-report agad yun para mabigyan agad ng action. So guys, yan lang naman yung mga pangunahin ng mga rules and regulations sa mga apartment kung nakatira kayo sa apartments. So, dapat sundin natin yung mga rules na yan. Otherwise, pwede tayong magmulta sa ating mga ginawang mga violations. So, alright guys, so that's the end of our video and thank you so much for watching my vlog and I see you in my next vlog. Bye-bye!